Brothers and sisters, these past days or these past weeks, all my message from our Lord Jesus Christ is all about warnings. It's all about warnings because our Lord Jesus Christ is coming back soon for His second coming. That's why Jesus warned us all to be prepared, especially our spiritually. We need to be on fire every day. We need to connect every day to our Lord Yeshua. Amen, mga kapatid. We need to have a deeper relationship to our Lord Jesus Christ for all Christians out there. We need to communicate every day to our Lord Jesus Christ until His second coming because this is the most important thing on these end times. And I told you, brothers and sisters, that if Jesus told you to share the gospel, you need to obey. Or if Jesus put it to your heart that you need to share the truth, you need to share the gospel to your friends, family, neighborhoods, you need to obey. In these end times, there is a lot of evangelism, preachers, prophets, that sharing the gospel and sharing the truth that our Lord Jesus Christ is soon, He will be come back on this earth. That's why, brothers and sisters, we need to be prepared always. We need to check our heart. We need to check every day if there is something hiding inside on our heart or we're still in a sin. So we need to repent it all on our Lord Jesus Christ. Amen, mga kapatid. Napaka-importante na ngayong end times ay nakahingi na tayo ng tawad sa ating Panginoong Jesus. Araw-araw tayong humingi ng tawad sa ating Panginoong Jesus bago tayo matulog. Sabihin natin sa Kanya, i-repent natin kung ano man ang mga kasalanan na nagawa natin. Kasi meron tayong mga bagay na mga nasasabi, na iisip, na hindi pala dapat sabihin, na hindi pala dapat na nandun sa mga minds natin or yung mga thoughts na hindi naka-align sa ating Panginoong Jesus. Amen, brothers and sisters. So this day, my passage that coming from our Lord Jesus Christ is all about from the book of Matthew or Mateo chapter 7 verse 13 and 14. It's about the narrow and the wide gates. In Filipino, ang makipot na pintuan. So, let's read first in the English. The narrow and wide gates. Verse 13. Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and road is the road that leads to destruction, and many enter through it. 14. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. In Filipino, pumasok kayo sa makipot na pintuan, dahil maluwang ang pintuan, at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok dito. Ngunit, makipot ang pintuan na mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At kakaunti lang ang dumadaan dito. Brothers and sisters, this passage, it means that, diba, marami ang pumapasok na kung saan ay doon sa maluwag na daan. Sabi dito, diba, mas marami ang pumapasok sa maluwag na daan na kung saan ay patungo sa kapahamakan. At mas kaunti ang pumapasok sa makipot na daan at mahirap daanan. Brothers and sisters, so my questions for you now is, saan ka ba pumapasok na daan? Doon ka ba pumapasok sa maluwag na daan? O nandito ka sa makipot na daan na patungo sa buhay na walang hanggan? Kapatid, pause and reflect. Okay? Dahil ngayon talagang end times na ito, mga kapatid, ay mas marami ang pumapasok at mas marami ang may gustong dumaan sa maluwag na daan na kung saan ang daan na ito ay patungo sa kapahamakan. Ang mga taong pumapasok sa maluwag na daan ay hindi nila alam na sila ay patungo sa kapahamakan at nanganganib ang kanilang mga kaluluwa. Subalit, ang mga pumapasok at naghahanap sa makipot na daan, ito ay patungo sa buhay na walang hanggan na kung saan ay makakamit nila ang salvation na nanggaling sa ating Panginoong Jesus. Bakit nga ba, mga kapatid, mas marami pumapasok sa maluwag na daan kaysa sa makipot na daan? Ang mga tao kasi, mas gusto nila yung mas madalian na daan. Diba? Kaya nga, karamihan sa atin, karamihan ng mga tao ngayon, gumagawa ng kanya-kanyang mga pamaraanan, wala silang faith. Nandoon yung umaasa sila sa sarili nilang karunungan, kaysa sa mas patibayin pa nila ang faith sa ating Panginoong Jesus. Nandoon kasi yung walang patience ang mga tao. Ang iba naman, nakikipagsiksikan pa sa ibang mga pila. Ang gusto nila sila na yung mauna. Kasi nga, karamihan ng mga tao ngayon talaga walang patience. Gusto nila yung palagi silang nauuna.
Diba, mga kapatid? That's the another reason why some of the people, they want to go on a road which has a wide road than a small road. Okay? Kasi lahat tayo, mga addictions tayo. Kaya mas gusto talaga natin yung madalian. Kung saan lahat ng mga madali, lahat ng mga hindi nakakapaghintay ng tama, sa tamang panahon, na inilaan natin Panginoon, ay mas lalo tayo na. Kaya, ang ating Panginoon ay nag-warning sa ating lahat na kailangan na doon talaga tuloy tayo magtiwala sa ating Panginoon Jesus. Na matagal man yan, pero ibibigay yan ng ating Panginoon Jesus. Kaya dapat nandun talaga yung patience natin. At kaya sinabi dito na maraming dumadaan sa malawak na daan at nandoon yung kapahamakan. Kasi mga kapatid, nandoon talaga yung kampante na sila sa kanilang mga ginagawa. Kasi masaya sila doon eh. Kasi nasa worldly things sila. Hindi nila maiwan ano yung mga nakasanayan nila. Ayaw nilang kilalanin ang ating Panginoong Jesus. Ayaw nilang i-follow ang ating Panginoong Jesus. Kasi yung nakasanayan nilang masayang buhay na nandoon yung gumagawa sila ng kasalanan, nandoon na yung minamahal na nila ito. Ayaw na nilang iwanan. Kasi nga, kapag pinalo nila ang ating Panginoong Jesus at tumaan sila doon sa makikot na daanan, diba? Kailangan, pag tayo ay followers ng ating Panginoong Jesus, take up your cross. Diba? Kailangan, mamatay muna tayo sa ating sarili. Dapat talaga, i-take up natin yung cross. Kasi, hindi ibig sabihin na i-follow natin ang ating Panginoong Jesus, ay nandoon na yung hindi tayo magdaranas ng kabighatian, hindi tayo magdaranas ng mga trials, hindi tayo magdaranas ng mga circumstances o difficult circumstances sa buhay natin. Hindi yan pinangako ng ating Panginoong Jesus. Pagkos, sabi niya, di ba, magdaranas tayo ng mga trials, pagsubok dito sa mundong ito. Subalit, kailangan natin na maging matatag dahil kasama natin ang ating Panginoong Jesus. Dahil maging ang ating Panginoong Jesus ay dumaan sa trials at masigit pa ang kanyang dinanas dahil siya ay namatay. Kaya maging ating Panginoong Jesus ay dumaan sa pagsubok. Namatay siya, nagpapakot siya sa krus, subalit sa ikatong araw, siya ay nabuhay ng muli. Kaya walang pinangako ang ating Panginoong Jesus na hindi tayo magdaranas ng pagsubok sa buhay natin. Kasi, di ba, ang sabi niya dito sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Okay? Ang kapatid, kaya walang ipinangako ang ating Panginoong Jesus na hindi tayo magdaranas ng pagsubok. Subalit, sabi nga, di ba, I have told you these things so that in me you may have peace. Sinasabi niya dito na kapag tayo ay nasa Panginoong Jesus, dumanas man tayo ng pagsubok, ay ang ating Panginoong Jesus ay sinasamahan tayo. Dahil kung dumaranas na nga tayo sa pagsubok, tapos hindi pa natin kasama ang ating Panginoong Jesus, hindi natin ito mapagtatagpayan na hindi natin kasama ang ating Panginoong Jesus. Kaya yung mga dumadaan sa maluwag na daan, hindi nila alam na kaya sila nahihirapan na ma-overcome nila yung mga pagsubok dahil wala sa kanila ang ating Panginoong Jesus. Nandoon yung nagtitiwala nga sila sa sarili nilang kakayahan. Okay? At nandoon pa yung mas pipiliin nila na lumakad sa maluwag na daan dahil para sa kanila, yun ang mas madaling paraan ng pag-lag at mas marami yung mga taong nandito sa daan maluwag dahil ito pa yung mga taong gumagawa ng mga kasalanan. Hindi pa nila natatagpuan ang yung totoong daan na makipot na kung saan ay nandito ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Ngayong end times, marami talaga ang nandito sa maluwag na daan dahil mas pinipili nila yung sasabihin nila sa kanilang sarili na yun ang mas madaling daan kasi nga para sa kanila, yun ang maluwag. Para sa kanila, yun ang kaginhawahan ng kanilang buhay. Doon sila masaya, doon sila mas komportable. Hindi sila, ayaw nilang dumanas ng pagsubok. Gusto nila palagi silang masaya for the things na hindi nila maiwan. Hindi nila maiwan yung mga nakasanayan nila. Mahirap sa kanila na iwanan ito dahil yun ay nakasanayan nila. At doon sila mas nagtitiwala. Doon na nila ibinibigay yung buhay nila. Na ang Panginoon ang nagbigay ng buhay sa akin. Wala tayong karapatan na angkinin ang buhay na hindi naman sa atin. Dahil ang buhay natin, nahiram lamang natin sa ating Panginoong Jesus. At ang pinaka-reason kung bakit nandito tayo, nilikha tayo ng ating Panginoong Jesus, ay para siya'y papurihan. Subalit, dahil nasa kasalanan, hindi natin yung nagagawa sa ating Panginoong Jesus. Nabalot na ng kasalanan ang mundo. Nagulag na ng kasalanan ang mundong ito. Punong-puno na ng kasalanan. Kaya wala na rin
Sarado na yung mga mata ng mga tao, sarado na yung puso. Sabi natin, Panginoong Jesus, pinatigas na ng mundong ito ang puso at isipan ng mga tao. Talagang nasa kasalanan sila. Di ba? Marami mga ibinibigay ang mundong ito na punong-puno ng mga kasalanan. Kaya mas kaunti ang mga naghahanap sa makipot na daan dahil ito yung mga taong gusto magbago. Gusto nilang mahanap ang ating Panginoong Jesus